Cooking with Easy. Mix and cook. Easiest version ng paggawa ng taho ang ating recipe ngayon. At this time, naka-ready to sell na po itong nakalagay sa mga microwavable tubs. Nang sa ganon, kung gusto nyo po itong gawing pang negosyo, napakadali nyo na pong maibenta. Tara na po mga palalabs, samahan nyo po muli ngayon ang inyong Mommy Loves sa isa na naman pong panibagong pang negosyo recipe na sana po ay makatulong sa inyo at sa inyong buong pamilya. Dito po ay gagamit tayo ng soya beans. Available po ito sa mga palengke. Ipagtanong nyo na lang po doon kung saan po nakakabili nito sa inyong lugar. Pwede rin po kayo nitong makabili sa online store. Dito po sa amin nabibili po ito ng 75 pesos per kilo. Ngayon po, ibabad natin ito sa tubig. Kahit gaano karaming tubig, as far as nakalubog po yung ating mga soya beans, ibabad po natin ito na at least 8 hours. Makalipas po ang 8 oras, medyo namaga or naglakihan po itong ating soya beans. At kung mapapansin ninyo, mas lumambot na po ito kumpara kanina, mas nadudurog na po natin ito ng ating mga kamay. Hugasan po natin ngayon ito ng makailang ulit hanggang sa makita po nating malinis na po yung pinakatubig. Ngayon naman po ay gigilingin natin ito kasama po ng malinis na tubig. Ang kumpletong listahan po ng ating mga ingredients ay nasa bandang dulo po ng ating video, kasama na po yung ating full costing. Doon po malalaman nyo rin kung ilan po yung nagawa ng ating recipe, magkaka-idea kayo kung magkano po natin ito pwedeng ibenta, at syempre kung magkano po yung ating posibleng kitain. Sa pagigiling po ng ating soya beans, pwede po tayo ritong gumamit ng blender na katulad po ng gamit ko ngayon. Ordinaryong blender lang po ito. Medyo malambot naman na po kasi yung ating soya beans kaya hindi na po ito mahirap pang gilingin. Pwede rin po tayo ritong gumamit ng food processor. Then, gamit po ang cheesecloth. Pwede rin po yung katsa or malinis na telang puti. Salain po natin itong ating soya beans at pipigain po natin ito para makuha po talaga natin yung pinakakatas nito. Ito na po yung pinaka-pulp o yung ating pinigang soya beans. Then, ito naman po ang ating mga nakuhang liquid. Sukatin po uli natin ito. Ang gagamitin po kasi nating tubig ay 1,250 ml or 5 cups. Dapat po 5 cups pa rin po yung maging outcome. If ever po na kinulang pa ito sa 5 cups or 1,250 ml, magdagdag pa po kayo ng malinis na tubig hanggang sa ma-reach nyo po yung dami ng 5 cups. Ngayon naman po sa pagluluto nito, over medium heat, pakukuluan lang po natin itong ating soya milk. Habang minsanan po natin itong hinahalo, nang sa ganon hindi naman po masunog yung pinakailalim dahil kapag nangyari po ito, makakaapekto po ito sa pinakalasa ng ating ginagawang taho. Katulad nga po nung nakita nyo kanina, after po natin itong gilingin, may mga bubbles po sa pinakaibabaw nito. Tanggalin po natin lahat yan. Then habang pinapakuluan po natin ito, magkakaroon po ulit ng mga bubbles katulad nito. Tatanggalin pa po uli natin. Make sure na mapakulo po natin itong mabuti para makasigurado po tayo na lutong-luto po talaga yung ating soya. After po nitong kumulo, mag-oras po tayo ng another 5 minutes bago po natin patayin yung apoy ng ating kalan. After nyan, hindi po agad natin ito isasalin sa ating mga tubs. I-rest po natin ito ng another 5 minutes sa po uli. Hindi ko lang po naipakita sa video pero naipakita ko po ito doon po sa unang video ng paggawa natin ng taho. Pwede nyo po itong balikan doon para malaman nyo po na tama po yung pagkakaluto natin sa ating soya or para malaman nyo rin po na tama na yung temperature nito para isalin po natin sa ating mga tubs. Makakapag-create po tayo sa pinakaibabaw nito na parang film or manipis po na skin. Tanggalin po muna natin ito bago po natin ito isasalin sa ating mga tubs. Habang nire-rest po natin ng 5 minutes yung ating pong nilutong soya, i-prepare po muna natin yung ating tofu coagulant o yung magbubuo po doon sa ating soya para ito po ay maging taho. Paghaluin lang po natin yung calcium sulfate, mabibili po ito kung saan makakabili rin po kayo ng soya beans at yung ating cornstarch, ganun na rin po ang kaunting tubig.
Make sure po na mahalo natin itong mabuti bago po natin ito hahatiin sa kung ilang tubs po yung ating gagawin. Dito po sa ating recipe, hahatiin ko po yung ating nilutong soya sa 3 tubs. Kaya naman po, hahatiin ko rin po sa 3 yung ating pong minix na tofu coagulant. Ibuhos na po natin dito po sa ating mga tubs yung ating nalutong soya. Tandaan po natin na huwag po natin itong hahaluin dahil hindi po ito magbubuo once na ito po ay ating hinalo. Tanggalin lang po natin ng mabilisan yung ilang mga bubbles na nasa pinakaibabaw po nitong ating mga tubs bago po natin ito tatakpan ng malinis na tela, saka naman po natin tatakpan ng pinakatakip ng ating mga tubs. Then, hayaan po natin ito at huwag gagalawin ng at least 45 minutes. Bali, binibigyan po natin siya ng time para po tuluyan ng mabuo. For sure, may magtatanong, Mami Loves, paano po kung talagang walang available sa amin na calcium sulfate or wala pong tofu coagulant, pero tahong-taho na po kami, ano po yung aming gagawin? Well, may another option ang inyong Mami Loves na again, nakadepende po ito sa inyong preference. 1,250 ml or 5 cups po uli ng ating soya milk yung ating gagamitin dito. Then, haluan po natin ito ng 1 pack ng ating regular na gulaman powder. Ang pinaka-purpose lang naman po talaga ng ating gulaman powder ay syempre para magbuo po yung ating soya milk. After ma-mix mabuti, over medium heat, pakuluan po natin ito. Tanggalin rin po natin yung mga bubbles if ever makapag-create po tayo nito bago po natin ito isalin sa atin pong mga tubs. Pareho lang po, 3 tubs lang din po yung ating magagawa dito. Hayaan lang din po natin itong lumamig hanggang sa ito po ay tuluyan ng mag-set. Para naman po sa ating arnibal, 1:1 lang po yung ratio. Kung 250 grams po yung gamit nating asukal dito, 250 ml naman po yung tubig na ating gagamitin. Then, pakuluan po natin ito over medium heat hanggang sa ito po ay medyo lumapot at nakadepende na po sa atin kung gaano kalapot na arnibal yung ating gusto. Sa akin po, bago ko po na-reach yung consistency na gusto ko, pinakuluan ko po ito ng 20 minutes. Para naman po sa ating sago, lutuin po natin ito nang nakadepende po doon sa nakalagay po sa pinaka-packaging or pwede naman pong bumili na kayo ng cook sago. Madalas pong available po ito sa inyong mga palengke. Ang ginawa ko lang po, yung lutong sago na, nag-iwan po ako ng kaunting arnibal. Inihalo ko lang po ito sa sago, then sinalang ko po ito sa kalan hanggang sa ito lang po ay tuluyan ng kumulo. Kaya nga po pala tayo naglagay ng tela bago po natin takpan yung atin pong ginagawang taho. Yan po ay kung mapapansin nyo ngayon, nagmo-moist po kasi ito dahil nga po sa mainit pa yung ating taho. Para naman po may sasangga doon po sa pinaka-moist nito at hindi agad-agad magtutubig yung ating ginagawang taho. Mainit-init pa po yung taho natin ngayon at kitang-kita naman po nakagawa po tayo at nagawa po natin ito ng perfecto. Para lang po sa idea ng packaging naman po ng ating sago at arnibal, ako po nilagay ko po ito sa round microwavable tubs, bali pinagsama ko na po yung ating sago at yung ating arnibal. And charan! Heto na po mga palalabs, ang ating homemade taho na talaga naman pong kahit hindi na natin hintayin si mamang magtataho, pwedeng-pwede na po kasi tayong gumawa nito sa ating mga tahanan kahit anong oras na po natin gustuhin. Sa outcome nga po pala nung pinakakulay ng ating taho, mas whiter po yung ating pong ginamitan ng tofu coagulant kesa po dito po sa ating ginamitan ng gulaman powder. Sa pagsasandok pa lang po ng ating sariling taho, talaga naman pong nakaka-enjoy na. At for sure, isa rin po kayo dun sa mga kabataang dumaan na pinag-iisipan kung ano po yung feeling habang nagsasandok po ng taho. Tingnan nyo po kung gaano natin na-achieve yung tahong tinitinda po talaga ng ating mga suking magtataho.
Sa texture, sa lasa, mga palalabs, wala po talagang difference. Parehong-pareho po talaga. Magkakatalo lang po tayo doon po sa ginamitan natin ng gulaman powder. Dahil sure naman ako, ine-expect nyo na rin na talaga naman pong may difference sa texture nito at kaunti na rin po sa lasa. Pero still, kung talaga naman pong nagkikrave kayo sa taho at hindi po ito available sa inyong lugar, at least matitikman nyo pa rin po ito gamit naman po yung ating gulaman powder. Sana po ay muli ako nakapagbahagi sa inyo ngayon ng isa na naman pong makabuluhang video na kung saan magagamit ninyo, maihahain ninyo sa inyong pamilya at the same time pwedeng nyo pong pagkakitaan. Ito naman po yung ginawa nating taho na ginamitan po natin ng gulaman powder. Sa mga may requested recipe nga po pala, don't hesitate to comment down below. Lahat po ng inyong mga comment ay isa-isa ko pong binabasa. Heto na po ngayon yung buong listahan ng ating mga ingredients kasama na po yung ating full costing. Come on, let's go, you can feel my home through the recipes of my very own. May it be for your business and family. Cooking made easy, mix and cook